Pila kapit ni 18. Pero liko-liko ang bangag. So kining ni sukib dito ya. 19 na ni. 18 makatama na ning kuan sa hagdan. Okay, so mga katits, kumusta po kayo? So, mapapansin natin mga katits, napakasikip yung hukay nila. And then, nasa 18 feet na po. And then, itong ginamitan natin ng metal detector ay, ang portion na ito ay nasa mga 19 feet na. Ito, lagpas na siguro. So, ayon dun sa mga sign at sa pagdetect natin gamit ang long range locator, ay na-detect natin na may bomba. So, bago po yung items ay may bomb. So itong nahagip ngayon sa metal detector mga katits ay malaking posibilidad na ito po ay bomb, no? Dahil ang malakas na po yung tunog ng metal detector, pero yung registered niya ay bakal po, no? Bakal. So wag natin gayahin ang ganitong kasikip na hukay mga katits, na kasya lang po yung tao. No, sa mining, pwede po ito. Isa kang minero, pero mahirap pa rin, no? Sakto lang yung galaw mo sa loob. So, dapat maluwang yung hukay. So, sinishare ko lang po mga katits na huwag natin gayahin ang ganito kalaking hukay kapag ang target natin ay Japanese treasure. No? Marami pong iniwan na mga trap, poison, bombs. So, delikado po ang ganito kalaki lang na hukay, lalo nito na mayroon nang nahagip ang metal detector, no, nung ginamitan natin ito ng per long range locator. Kasi yung per long range locator natin mga katits, di natin sinasabi yan sa mga hindi pa nakakaalam, no. Kaya ng per long range locator mag-detect ng bomb. So na-detect natin at nakita natin sa mga sign na mayroong trap talaga, at ang hinala natin ay bomb bago items. So ito na yan ngayon. Kapag palakihan itong hukay na ito, ay balik ka sa umpisa sa trabaho. So sayang po yung naumpisahan yung trabaho na kailangan balikan mo naman ulit, no? Balikan mo naman, palakihan mo naman. So babalik ka talaga sa, kung baga sa Bisaya ba, balik uno yung trabaho, no? Back to number 1 ka. So yan. Tapos yung itong hukay na ito mga katits, paliko-liko po ito eh. Kung mapapansin niyo doon sa taas ng konti, nakapatong doon ang horizontal 1 at per long range locator. So paliko-liko po siya. Ayon po sa nag-operate dito, kaya iniliko nila yung hukay kasi may natamaan silang bato, no? At sinunod nila yung medyo malambot na portion, at ito na yon. And then bumalik doon sila sa ilalim, binalik nila yung kung saan nakatapat yung sa itaas. Okay, bumalik sila. So parang rat hole ang nangyari. And then tsadyang masikip talaga, no? Makagalaw ka lang ng konti doon sa ilalim. So sabi ko sa kanila, kapag ang nagbigay ng detection, kasi bakal po, kung mapapansin nyo dito, bakal po yung nagbibigay detection sa metal detector. So kasi kapag gold ang indicator niyan mga katits, aabot ng 80, no? Lalagpas. Pero hanggang hirapan nga siyang aabot ng 40. Pero yung tunog niya mga katits ay ang lakas na ng tunog sa metal detector. Parinig ko sa inyo yung tunog. Ha? Wapo ni padaka ni mga gamaya ni eh. So yun mga katits, no? Sabi nila wala na daw bato na nakikita dyan sa lalim. Lupa na daw yan, at malambot na yung lupa. So delikado talaga pag bomb. So sabi ko, maganda talaga palakihan yung hukay na yan. So hanggang dito na lang po mga katits. Maraming salamat. Bye bye and God bless.